Wala pang pinal na desisyon ng Department of Transportation kung pakikinggan ang panukala ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte City sa Bulacan na pagbabago sa ruta ng itinatayong MRT-7. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, sinabi ni Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino na tatlo ang proposal na ito mula sa San Jose del Monte City, DOTR at contractor na isinasa ilalim sa review ng ahensya. Una nang nakipagpulong si San Jose del Monte City Bulacan Mayor Arthur Robes kay Secretary Jaime Bautista para iparating ang sentimiento ng mga residente, lalo na ang mga business owners at iba pang mga stakeholders na maaapektuhan sa rutang tinatahak ngayon ng nabanggit na train system. Ang huling dalawang station ng 14 station na MRT-7 ang may question sa tinatahak na ruta. Pinopropose naman po ng San Jose del Monte is ilihis ng konti kasi sa tingin po nila para maging mas beneficial sa kanilang mga constituents. So ito po ang ating pinag-aaralan. Ang concessionaire naman po natin sa MRT-7 sa San Miguel, sila naman ay nagsagawa naman ng kanilang mga feasibility studies naman din po, no? Ridership study. So kasama po yun, titingnan na rin po nila yung pinopropose po na bagong. Sabi ni Asek Aquino, nakatakda ang joint inspection ng DOTR, contractor na San Miguel Corporation at LGU tungkol dito ngayong buwan ng Hunyo. Sa public consultation na isinagawa ng mga stakeholder kasama mga residente ng San Jose del Monte City, pinangangambahan nilang idudulot na traffic congestion at epekto sa pagdadala ng mga produkto kapag itinuloy ang itinatahak na ruta. Gayunpaman, sabi ni Asek Aquino, magiging operational na ang 12 stations ng MRT-7 bago matapos ang taong 2025. Ang MRT-7 ay 22 kilometrong train system na mayroong 14 na istasyon na magmumula sa North Avenue sa Quezon City patungo ng San Jose del Monte City sa lalawigan ng Bulacan. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino.